magandang umaga sa inyo. Mag-emergency meeting lang tayo. Kasi kapin nga usap ni Sir Capo. Usap kami Mac. Buwan ni Alvin nga sa absent. Dapat pagka nag-absent kayo, di ba ang usapan natin ito pag umabsent bukas, dito nila ang sa emergency panglalangan. Parang kayo. Sawa na sa ginagawa, araw-araw na lang ang ginagawa. Pero talagang ang atin namang sweldo, hindi naman yun argabyado kayo sa lahat kasi nasa minimum naman yung binigay ni Sir sa Calabarzon. Kaya nang sa pabrika naman, tinatanong ko rin naman yung kano bang yung rate doon, Erwin, sila doon, sino ba Junior? Oo, magkano na rate mo doon kay Michael? 479 po nung umalis ako. 479. Minimum pa lang po. Oo, minimum. Overtime, kaya malaki-laki na sa sildo. Pero kung tutuusin mo yan, 475. Nandun mo kukunin lahat o pa ka sa bahay. Magbabayad ka sa tubig, kuryente, pamasahe, pagkain mo. Dito sa ating, magagas ka lang ng motor mo. Pwede ka namang, walang masyadong gastos. Diba? Mas maganda pa rin dito sa atin. Yun mo nung pandemic, tayo lang dito may trabaho, yung iba wala. Talagang ayaw rin ni Bossing na mawalan tayo. Kaso lang, wala siyang magagawa. Talagang palagi naman, talagang nakikita naman yung lugi naman talaga. Diba? Lugi naman talaga eh. Tutusin mo yung kalakal natin. Ngayon nga, tinigil ang kalakal natin kasi naagad natin yung kalakal natin hindi makagulang. Konti ng pakunti. Tinigil nyo na sa salita ng susubukan natin kung talagang tayo doon, gaganda ang kalakal natin. Kaya wala magawa eh. Kalakal natin paunti ng paunti, papayat pa ng papayat mga saging. Kasi linggo-linggo ba naman, ang saging naman bago pagpuso niyan, bago natin matiba, kalahating taon, 6 na buwan. Linggo-linggo natin titiba eh. Doon mauubusan tayo. Diba? Hindi bali sa papaya, pag naumpisa na itong mamunga, yan linggo-linggo, mayroon tayong nakikita ng hinog, yung ibang mga prutas, pero yung sasabing talaga hindi. Sa nyug naman, pagka napunganan mo ngayon, maghihintay ka ulit ng tatlong buwan, bago ulit mahinog. Kaya talagang walang magagawa na Saka yung atin naman sweldo nga, hindi naman tayo agabyado. Kasi nadidili lang konti. Iba, pag nadidili ng konti, masama na maaari ka ng trabaho. Ganyan. Maghanap ka ako sa labas. Sa maghanap ka ng labas, ito'y lagi natin hanap trabaho. Hindi ito na yung trabaho natin. Hindi naman kayo pinapahirapan. Basta mayroon tayong magagawa lang sa araw-araw. Huwag naman yung sobra namang pahinga. Di ba? Hindi naman kayo tinatanuran eh. Hindi kagaya sa ibang magpapatrabaho dyan. Magtrabaho nga kayo sa talagang may tanod yan.
Kahit nga sa hornal na yung hindi permihan eh. Nakatanod yung may-ari. Diba? Pare? Oo. Eh, kasama pa yung may-ari. Ano? Oo. Eh, ganyan yan eh. Meron nga akong may kwento dyan. Meron daw nagpa-hornal. Eh, parang gamas ata yun eh. Gamas. Eh, napakahigpit na raw. Napakahigpit. Tapos eh, tinignan yung relo. Apo na. Sabi raw yung may-ari, o 5 minutos pa, pihit. Pihit daw. Sabi raw yung mga hornal, umihit ka mag-isa mo. Nag-uwi, ana. Napakasundong higpit talaga. Hindi naman tayo hinihigpitan ni Sir eh. Ang ayaw lang ni Sir yung panay ang absent. Talagang galit siya sa panay ang absent kasi nakikita niya. Ako nga eh, pagka tinatanong ako ni Sir eh, nanglulumo ako eh. Kasi wala akong maisagot. Jo, ganun ka. Ito ka na, paano na? Paano ko ba naman nakalagay doon nakalagay na sa job order. Ay wala si tao. Papalit na naman. Kagaya ngayon, wala siyang head. Ako di, maghanap naman ako ngayon ng ipapalit doon sa kambingan. Oo. Sino ngayon sa kambingan? Ha? Dito. Ayan. Dito. Kaya nung nag-usap nga kami gapon, bibili ako ng kalakal, yung 4 piraso, saka yung 4 kilo. Eh sabi ko 10 piraso, eh di pumayag na. Eh ngayon tumawag kay Makmak, eh di sabi sa akin hapon na maghanap daw ako ng 4 kilo. Para raw hindi na maabala yung kayo. Ako, tama naman. Tama naman yung Sir. Kaso lang, hindi. Maabala nga naman kayo eh. Hindi ko maghanap pa ako ngayon ng 4 kilo kasi nasabi ko na bibilhin ko eh. Sa 4 kilo naman. Hindi maghanap na ako. Natawagan ko na nga yung ng aking pagpadalan. Ay napuspos ko, tinawagan ko ulit ngayon. Ako siya, pati siya nakaroon. Hindi pumayag si Sir ng 4 piraso at maabala ng mga tao. Wala namang kakuha kong makuhang mangunguha sa ano. Hindi maghanap pa ako ngayon. Ay yun na lang natin, sabi naman niya, pagka masinso yung ating income dito, magdadagdag daw naman siya. Pero hindi mo na sa ngayon kasi pareho talaga ang abono talaga. Eh kung sa iba-iba yun, wala na. Wala nang trabador dito. Kasi wala naman siya kinikita eh. Kagaya nung ginagawa nila, parang gawang pat-pat sa hagdan, kikitain ka noon. Kailangan ko. Oo. May kinagabahan pa. Wala. Saan makikita si Sir noon? Wala talaga. Tapos, ang aking kalakal, ayan. Balik ito ba yun? Pinatigil na 1 linggo. Isusubukan mo na yan. Ganun talagang pasama ng kalakal natin sa saging. Kulang na rin sa puno yun, sabi ko. Ha? Kulang na rin sa puno. Kulang sa puno, ano? Kulang lang talaga sa pataba ang halaman dito. Kulang sa pataba. Yan, may yung sasabihin nyo para ito pag bumiti natin ito. Nanilakalat sa puno yun, kaya kumalakad. Itong pag-meeting natin ito, Oo, yung nalalagyan kahit na isang beses sa loob ng isang taon, iba-iba yung para rin naman ito sa kay Sir, para sa ating lahat. Kasi sinasabi ko nga, ako ngayon nahihiya na magsabi, gawa ng palagi nila yung sinasabi ko ganyan, ako'y abono lang sa kalinis ang kailangan talaga
Pati ito yung mas lalong mahirap eh. Meron. Oo, mas lalong mahirap. Pinapasan mo, Obserba ko na yan noon pa. Ano, ang maganda lang talaga sa kape, alaga mo na suloy, tapos kakapunin mo na ng ganyan lang kataas. O. Yung ginagawa natin ngayon, na gawa ni Parindusi Suloy sa yung talaga. kay... Pag hinayaan yung suloy, namamatay ho yung pinakamayor niyan eh. Oo. Nalago yung suloy. Patay, oo. kahit yung best na siya, Dapat talaga kapunin, alagaan talaga Wala natin. talaga yung kape. Marami mga ba. Kasi pag hinayaan yung suloy ang naganda, namamatay yung ano. Nalago din yung Kakawan ko naman eh. Vitamina. Dapat talaga dyan ang maganda talaga sa kape, observa ko dyan sa kape, linis lang, tapos ang buno. Yun lang. Saka yung suloy na. Wala naman eh. Ito kasi yung patag, sabi ni Sir, gumanda raw dahil sa karton. Ay ilang beses namin yung kinartonan ng ano, gano'n naman. Kaya gumanda yan, kasi noon, nung ako hindi pa malabo ang mata, palagi ako diyang napuntahan, nasusunod ko yan, tapos nakakapumpo. Oo, naalagaan ko ng kapon. Kaya ang masama dyan, ganyan. Oo, huwag mong hayaan yung suloy talagang, di ba pag pinutol mo, may suloy agad dalawang na yan. Alisin talaga yun. Oo. Sa isang buwan, mayroon na uli yung suloy sa puno, saka sa ano. Kaya tapos buwang-buwan yung sinusuot. Oo. Maganda talaga yun. Kaya ako sabi ko kasi isang taga suloy, taga panalaga sa kape yun namin gagawin, kapunin, tapos ano, yung pabatain natin. Yun ang sabi ko sa kanya. Kaya nga dinistino si Paring Joseph, ay hindi lang naman kaya ni Paring Joseph na sila mag-isa. Kaya sinamahan ko kay Ginel. Kaya ho yung magsuloy, yung wala pag nagpuputol na kayo. Oo, pagpuputol, ano. Wala na kang putulin kayo. Pagsuloy ko. Ayun kagaya nung sa kabilang bundok, makapal. Yun, sukal na naman. Akyat yung bagong sa taas. Tapos yung suluyin natin doon, palagi nang naantala yun kasi inuuna natin yung pagkikilid. Pagka mayroong karton dyan, talagang pinapapauna ko na kasi parang yun talaga ang priority ni Sir, patiliban. Ay sinabi ko naman na ang karton naman ang karton naman maganda lang yan pag bagong tabas. Oo. Pagka tagal naman yung masukalan din. Ang isang delikado pa doon yung mga tulos natin. Oo, yung mga patpat, makakasakit po yun. Oo. pilis. Ay, siyempre, wala tayong magagawa. Yan ang gusto ng ating amo. Di, sinusunod ko rin lahat. Inuutos ko sa inyo. Para masusunod yung kanya. Pero labag talaga sa kalooban ko na gano'n. Kasi obserba ko yung halaman. Obserba ko yung halaman. Noong kami noon yung nag-abono, maraming abono, madaming kape. Kasi sako at ayun kung ilang kulinada na yun. Ay nung hindi na naabunuhan, amino na lang nilalagay natin. Amino, yun, umpisa noon humina ng bunga ng kape. Humina ng bunga ng kape. Huwag naman magkinanakit si Sir. Ako may matagal na akong ginawa niya akong caretaker dito. Kaya, akin yung sinasabi ko, dapat talaga sa halaman natin. Kaya kayo, yun, may tanong ko sa inyo kung alin talaga ang maganda sa halaman. Abono linis lang. Ganda nga ho, yan bago bumagsak ako na ng pasabuhan ng mga.
pa nilagyan pa ng ikot pa naman. Grabe naman naman. Kahit naman na mataas yung halimbawa yung mga manggana na sislawan na na kandungan, kahit mataas yun basta abunuhan mo lang sa kalalas kapon eh, bubungat ang kape. Ano? Ngayon malawag na tingnan natin ngayon kung anong resulta pa. Kasi pag kinakapo natin yan, isang taon lang, bubunga na yan. Nasabay na rin sa pag ano, kagaya na yung ibang kinakapo natin, di ba ano na rin, na bubulaklakan na rin. Oo. Ganun. Kaya yun lamang ang ating ano, sana naman itong pag-meeting natin ito, maunawaan rin ni Chef. Para siyempre, gawa tayo ng gawa, eh pasildo si Chef, walang income. Nasa atin din, kaya walang income. Nasa ano rin, kasi kulang na. Sabi nga nung matanda nung may Nestle, ay yung nag-ano sa Nestle, lumitan ni Chef. Medyo, tanda ko pa yun, yung nag-ano sa Nestle dyan. Ikaw ba ikay ilang beses kumain sa isang araw? Sabi naman ni Sir, siyempre ka, 3. O 3, may merinda pa yan. Ang halaman, dapat sa isang taon na lang 3 beses mo abunuhan. Kung hindi 3 beses, kahit 1 o 2. Ganyan. Linis ubuno. Para bigyan ka ng marami ani. Di ba? Pagka hindi ka nga naman kumain, anong resulta? Pag nahihina ka, paano ka ngayon makapagtrabaho? Gano'n din ang halaman, hindi ka makabigay ng bunga na magandang bunga pagka hindi ka naabunuhan kasi yun ang pagkain nila eh. Yun ang pagkain nila. Linis. Tapos, tayo naman, kung saan tayo nakapistino, sumungupay lalo na sumungupay, alisin talaga natin yung nakapulukot na bagay sa halaman. Kahit anong halaman. Sa yabano, sa langka, o sa saging, lalo na sa kape. Kasi pag pumulupot yan ganyan, masakot na lahat kung ano. Kahit hindi nahalbutin, puputulin na lang yung puno para hindi na siya makalago. Kasi pagka talagang mapupuluputan, patay talaga na mo. Kayo nga, gapusin maghapon kung anong mangyayari sa inyo, na maghapon lang yan. O lalo ng halaman, ilang buwan yung, lalo na pag isang taon, di patay talaga, ano? Pagka tayo igapos tayo ng maghapon, lasa ko ba? Yan na lang, uupo ka maghapon hindi ka maka-abante. Tapos yung kakain ka rin. Kakain ka maghapon. Makakaman ka kaya, ano? Hindi. Saka oras ako kumain yung diretso eh. Kaya nga kaya ang ating trabaho dito, mahirap man. Wala namang trabaho malwan talaga. Kasi, sabihin gusto mong malwan, sige, umupo ka lang dyan. Ito naman trabaho yung mahirap eh. Hindi ako upo eh. Ako nga sa akin nga, hindi ko nga maintindihan lugaw ang utak ko. Kaya minsan niya ako nakatungo na lang ganyan. Saan ko ba ilalagay itong mga tao ito? Saan ko ba ano ito, destino? Tapos may absent pa nga. Kaya, yun, hindi ko na maanuhan kung sino naman ilalagay ko doon sa ano na yun. Kaya kung hindi naman talaga importante na kayo umabsent, pilitin yung huwag umabsent.
Kung halimbawa na importante, ngayon pa, absent kayo bukas, na importante talaga, sasabihin ninyo. Kagaya ni Mang, parang, nung namatay yung kanyang apo mo yung pare. Nagpaalam na bukas yung pare ako'y absent kasi namatay yung apo mo, tao sa sinuri. Saka palagi naman natin yung pinag-usapan eh, kung yung meeting na lang eh, pinag-usapan na natin yun. Kaya, gano'n na ang gagawin natin. Di ba mayroon pa tayong patakaran doon na sa isang buwan, 4 na beses isuspindido. 4 na beses. Eh, yun. Hindi ko pa rin yung nagagawa. Sa 4 na buwan, sa isang buwan, 4 na beses, suspindido. Depende sa sitwasyon. Talagang emergency, may sakit talaga, sabi nga ni Sir, huwag yung magpasakit-sakitan lang. O, si Alvin, pag umabsin yun, lasing, yan ang nilalagay niya sa kanyang excuse letter. Papasulat ko yung kay Pilipina. O, ay ilang beses na yung nagsulat yung ganyan, absent na to, lasing. Ay ngayon, umabsent tatlong walang paalam. Hindi malaman yung dahilan kung wala, walang paalam. Ay naman ang bayaw, ano bang sabi? Wala akong pasabi. Walang sabi. Sabi kayo, mas maganda ko ba siya na kausap? Para sa iba ko sasabi. Hindi sinabi namin kay Sir, sinabi ni Makmak. Kasi talagang si Makmak, araw-araw nire-report niya doon. Sa akin naman, nire-report ko pagka mayroon na excuse letter. E di, yun, ang decision ni Sir, huwag na ko kasi. Ay, sana naman yung maunawaan ni Alvin. Saka, wala naman tayo kasalanan na doon. Nasa kanya kamalian. Kasi, palagi ko nang pinaalala sa inyo. Halos di pabalik-balik na lang yung ating usapan. Ang importante natin, basta yung ating gawain, ayusin natin. Hindi naman tayo inaapura.